Piyesta po ng ating ina, at kaya tayo naririto ay para ibulong sa Kanya, minamahal natin siya. Subalit, ang mas magandang balita kaysa doon ay sa bawat isa sa atin, ibinubulong sa atin ng Birhen, mahal din kita. Tayong lahat ay naririto, nagsasabing, nagtitiwala ako sa aking ina. Subalit, mayroong mas matinding bulong. At yung bulong ng Birhen ay sa bawat isa sa atin sinasabi, nagtitiwala din ako sa iyo. Ang tawag sa ating ina ay ina ng laging saklolo. Ano ang tawag sa kanyang mga anak? Dapat anak ng laging saklolo. Sapagkat hindi sapat na lalapit tayo sa Kanya para makatanggap ng saklolo. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa ina ng laging saklolo ay saklolo ng ating kapwa-tao. Ibig sabihin, ang pagpipiyesta sa mahal na Birhen ay hindi lamang sa prosesyon, sa kandila o sa bulaklak. Ibig sabihin, ang tunay na pagdedebosyon at pagiging ina ng laging saklolo, tayong lahat dito ay dapat na anak ng saklolo. Tayong lahat dito ay dapat na matulungin, mapagmahal, katulad ni Jesus na saklolo ng lahat ng tao. Ang tanong ay, paano natin gagawin ito? Bibigyan po kayo sa gabing ito ng 5 kasagutan na katangian ng isang tunay na anak ng laging saklolo. Ang unang katangian ay IQ. Ang ibig sabihin po ng IQ ay intelligence quotient. Kapag hindi nyo alam ang ibig sabihin ng IQ, mahina ang IQ nyo. Ibig sabihin ay talino. Ibig sabihin ay pagkilala. Ibig sabihin, pag-aaral. Ibig sabihin noon, ang tunay na pagdedebosyon sa ina ng laging saklolo ay dapat na galing sa utak. Ibig sabihin, kilala ko talaga siya. Mula sa turo ng Biblia, mula sa tulo ng simbahan, kilala ko ang aking ina. Yun ang ibig sabihin. May talino ang ating pagdedebosyon. Ang pangalawa po ay EQ. Ang ibig sabihin ng EQ ay emotional quotient. Ang ibig sabihin nito ay mapagkaibigan. Ibig sabihin nito ay mapagkapwa-tao. Ibig sabihin nito ay madaling pakisamahan. Pupunta tayo sa Baklaran, kilala natin ang ating ina. Pero pagpunta sa Baklaran at hindi mo kilala yung katabi mo, subalit tapos na yung misa, natanggap mo na yung biyaya mo, hindi ka pa rin nakikipagkaibigan sa katabi mo. At hawak-hawak mo pa rin yung bag kasi baka mandurukot yung katabi mo. Walang EQ yun. Because the devotion to the Mother of God should not only lead us closer to her. The devotion to Our Lady of Perpetual Help should make us closer as friends with one another. Iyon ang ibig sabihin ng EQ. Ibig sabihin, pakibati ang katabi kahit hindi ka kilala. Ibig sabihin, pakinggan ang katabi kung umiiyak. Ibig sabihin, magpaupo. Ibig sabihin, magbigay ng daan. Ibig sabihin, makipagkapwa-tao, makipagkaibigan. IQ at saka EQ. Meron pa hong pangatlo, WQ. Ang ibig sabihin po ng WQ ay wonder quotient. Ibig sabihin, the capacity to say, wow. The capacity to be awed. The capacity to recognize na napakaliit ko at napakalaki ng misteryo ng aking ina. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay maiintindihan natin. Uuwi tayo, hindi pa rin natin maiintindihan bakit may kamatayan, bakit may kasalanan.
Bakit may nagmamahal at may niloloko? Bakit ganoon ang buhay? Misteryo po yun. At ang misteryo, sasagot natin sa hindi natin maintindihan ay, kahit hindi ko maintindihan, I believe. Hindi lahat naintindihan ng mahal na Birhen. Simula sa pagbati ng anghel, hanggang sa huling hininga ni Jesus sa krus, hindi niya naintindihan ng lahat. Subalit sa kabila ng ito, mataas ang kanyang WQ. Ibig sabihin, wonder quotient. Maliit ang aking isip, maliit ang aking puso para lubos kong maintindihan ang misteryo ng pag-ibig ng Diyos. My dear people of God, Our Lady of Perpetual Help loves you. But you will never completely understand how much she loves you. Because if you will completely understand how this mother loves you, you will die right now. Because your mind, your body is too small to contain the immensity of the mystery of that love for you. IQ, konting talino. EQ, konting pakikipagkaibigan. WQ, dagdag na pananampalataya sapagkat hindi natin sukat maintindihan ang maraming bagay dito sa mundo. Ang pang-apat na Q ay SQ. Ang ibig sabihin ng SQ ay sacrifice quotient. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magdasal palagi na sana mawala na itong mabigat na dala ko. Hindi tayo pwedeng magdasal palagi na gumaling na sana ako. Ang dasal lang natin sana ay, Panginoon, mahal na ina, dagdagan po ninyong aking tapang at lakas ng loob so that I can sacrifice more for you because the sacrifice we offer is a sign of love. May mga bagay dito sa mundo na hindi natin lubusang maintindihan kapag madali ang buhay. May mga bagay, may mga aral ng buhay na maiintindihan lang natin at mapupulot natin sa kahirapan, sa karamdaman, sa kahihiyan, sa nakalimutan, at sa sakit ng pinagdaraanan natin dito sa mundo. Sacrifice quotient, sapagkat ang krus, sapagkat ang pagpasa ng krus, sapagkat ang pagkapako sa krus ay kasama sa misteryo ng laging saklolo. At kaya lang tayo natutulungan ng Diyos ay sapagkat ginawa niya ang lahat, sukdulang sakripisyo para maligtas tayo sa kasalanan. Intelligence quotient, pagkatapos ay emotional quotient, at sunod ay wonder quotient, at sacrifice quotient. Pero ang panglima, na turo ng laging saklolo, ay beauty quotient. Na ibig sabihin ay, sana kapag nakakita tayo ng maganda, ay hindi presyo ang naalala natin. Kapag nakakita tayo ng maganda, ay hindi kalaswaan ang naalala natin. Kapag nakakita tayo ng maganda, ay alam natin na ang lahat ng kagandahan ay galing sa Diyos. At matutulungan nating gumanda ang mundo kapag pinataas natin ang ating beauty quotient. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng mundo ay darating sa atin sa pamamagitan ng mata ng kagandahan. It is by beauty, the beauty of grace, the beauty of human hands, the beauty of creation, that the world will understand that God is love, God is powerful, and God saves. Tingnan natin ang 5 Q. Sa intelligence quotient, ang ina ay ina ng katalinuhan. Kinilala niya si Jesus. Sa emotional quotient, ang ina ay ina ng pag-ibig. Sa wonder quotient, ang ina ay ina ng pagsunod, ina ng hiwaga, ina na kahit hindi maintindihan, ay opo pa rin ang sagot. Sa sacrifice quotient, narinig natin sa Ebanghelyo, nakatindig, hindi nakalupasay. Wala na siyang magagawa sa ginagawa sa kanyang anak, subalit maninindigan pa rin ako sa ilalim ng krus ng aking anak.
At beauty quotient, alam na alam natin yan. Kaya pinapaganda natin ang mga estatwa at larawan ng mahal na Birhen sapagkat alam natin na siya ay kagandahan at ang kanyang kagandahan ay likha ng Diyos. Nasaan tayo? Kung ang ina ng laging saklolo ay mayroong 5 quotients, ang anak ng laging saklolo dapat matalinong anak, dapat mapagkaibigang anak, dapat masunurin sa hiwaga na anak, dapat masakripisyong anak na hindi naduduwag sa sakit, sa problema, sa pasanin ng buhay. Dapat mga anak ng kagandahan, hindi para hangaan tayo, kundi sa pamamagitan ng kagandahan ay maalala natin ang kagandahan, ang kapangyarihan, ang pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng ina at mahal mo rin siya, pero nauna siya. Nagtitiwala ka sa Kanya, nagtitiwala rin siya sa iyo, nauna siya ng pagtitiwala sa iyo. Ina siya ng laging saklolo, sana anak ka rin ng laging saklolo at handang sumaklolo sa mga kapwa mo kapatid na anak din ng ating ina. Hindi sapat ang magsimba, hindi sapat ang bulaklak at kandila, hindi sapat ang prosesyon. Ang sukatan ng tunay na anak ng laging saklolo ay pagtulad sa ating ina. IQ, EQ, WQ, SQ, BQ. Kapag pinagsama-sama natin ito, ang salitang mabubuo ay banal. The letters of these quotients spell holiness for us. And in the end, Our Lady of Perpetual Help has only one dream for all of us, that all of us be saints in Baclaran, her shrine. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria.
na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo.